Castro, HRMO ng SDO San Carlos City. Gusto mo bang malaman ang proseso ng recruitment, selection, and appointment sa DepEd? Ang proseso ng recruitment, selection, and appointment ay isinasagawa alinsunod sa DepEd Order No. 7, Series 2023 and Omnibus Rules on Appointment and Other Human Resource Actions or ORA-ORA. Una ay ang publication and posting of vacancies. Ang HRMO ay naalam ang mga bakanting posisyon na kinakailangang mapunan gaya ng mga newly created positions at natural vacancies due to retirement, resignation, transfer, and death of the incumbent. Kasunod nito ay ang paghanda ng CSE Form 9 o Request for Publication of Vacant Positions at pagsumiti nito sa CSE upang maisama sa CSE Bulletin of Vacant Positions alinsunod sa RA 7041 or Publication Law. Ang CSE Form 9 ay naglalaman ng mga bakanting posisyon at katumbas na kwalifikasyon alinsunod sa CSE Approved Qualification Standards at nanghihikayat sa mga interesadong aplikante anumang kasarian, katayuang sibil, lahi at anumang relihiyon, pangkat etniko o politikal na partido na bibilang na mag-apply. Ipinapaskil ang publication sa 3 conspicuous physical places at kasabay nito ay ang pag-anunsyo ng ating ahensya sa mga bakanting posisyon sa pamamagitan ng paglabas ng opisyal na Division Memorandum na nilagdaan ng ating tagapamanihala at nakapaloob doon ang parehong detalye o impormasyon na nakalagay sa CS Form 9 na ipinapaskil din sa 3 conspicuous places tulad ng SDO-SCC FB page, Personal Section FB page, CSC website at ilan sa mga bulletin boards ng SDO San Carlos City. Pangalawa ay ang pagsumite at pagtanggap ng mga aplikasyon. Ang mga interesadong aplikante ay kailangang maghanda ng isang kopya ng nabanggit na documentary requirements sa CSE Form 9 na nakalakip sa kanilang application letter at naka-address sa tagapamanihala at nakapaloob sa isang folder. Palagyan muna ito ng stamp na receipt sa SDO Record Section at direktang isumite sa Personal Section upang mabigyan ng application code. Paalala lamang sa mga aplikante na magsumite ng kanilang application on or before the deadline of submission. Tiyakin din na nakapag-register online sa link na nakasaad sa pinalabas na Division Memorandum ng Announcement of Vacancy. Pangatlo ay ang initial evaluation of the qualification of applicants. Magsasagawa ng initial evaluation ng HRMO batay sa mga naipasang dokumento ng mga aplikante upang malaman kung pasok sila sa minimum qualification standards ng position in terms of education, experience, training, and eligibility. Ang IER ay naglalaman ng personal na information ng aplikante, minimum qualifications, at remarks na qualified or disqualified. Ang HRMO ay magbibigay ng kopya ng resulta ng initial evaluation results sa HRM-PSB para sa deliberation. Ang nasabing IER ay ipinapaskil sa 3 conspicuous physical places, ngunit hindi ilalantad ang personal na impormasyon ng mga aplikante sa halip ang application code, kwalifikasyon ng aplikante in terms of education, experience, training and eligibility, at remarks kung qualified o disqualified lang ang isa sa publiko. Matapos ang initial evaluation, ang HRMO ay magpapadala ng communication letter sa mga qualified at disqualified na aplikante sa pamamagitan ng email para sa kanilang impormasyon. Kaugnay dito, ang HRM-PSB ay magsiset ng schedule ng interview, evaluation and ranking ng mga qualified applicants. Ang mga qualified applicants ay maaaring makatanggap ng text messages, tawag, or email mula sa personal section para sa schedule ng interview, evaluation, and ranking. Manatiling nakafollow sa SDO Facebook page Infoboard upang maging updated sa schedule of interview na ilalabas sa isang memorandum. Pang-apat ay ang comparative assessment of applicants. Sa pangunguna ng HRM-PSB, bago magsimula ang evaluation proper, nagkakaroon ng orientation ang mga qualified applicants upang ipaliwanag ang guidelines, criteria,
at rubrics na nakapaloob sa DepEd Order No. 7 Series 2023 na magiging batayan ng pagpuntos sa mga naipasang dokumento at pagdadaanan nilang assessment gaya ng Behavioral Events Interview or BEI, Written Examinations, and Skills or Work Sample Test. Magkakaroon ng open ranking sa mismong araw ng deliberation kung saan ang lahat ng aplikante ay makikita ang resulta ng evaluation o puntos ng kapwa nila candidates at kung wala na silang katanungan sa kanilang kabuuang puntos, sila ay pipirma sa kanilang individual evaluation sheet. Ihahanda ng HRM-PSB Secretariat ang resulta ng comparative assessment results ng lahat ng aplikante sa ayos ng may pinakamataas na scores, highlighting the top 5 candidates. Ngunit kung ang bakante sa parehong posisyon ay higit sa isa, ang bilang ng top ranking candidates ay hindi lang 5. Ang top ranking candidates ay magbabago depende sa bilang ng bakante sa kaparehong posisyon. Halimbawa, kung may 2 bakanteng PDO, mula sa 26 na aplikante, ang top ranking candidates ay 10. Pang-5 at pinakahuli ay ang issuance of appointment. Guided by HRM-PSB's CAR RQA report and in the exercise of sound discretion, ang ating appointing authority ay magdedesisyon at mamimili ng most qualified mula sa top 5 or less ranking candidates. Matapos pumili at magdesisyon ng appointing authority, ang HRMO ay makikipag-ugnayan sa dapiling candidate o mga candidates para sa kanilang appointment sa naturang posisyon at pag-issue ng advice letter. Kapag tinanggap ng candidate ang advice letter, magbibigay ang personal section ng listahan ng mga kinakailangan na dokumento or pre-employment requirement. Sa oras na makumpleto ang mga pre-employment requirements ng appointee, ang HRMO ay maghahanda ng appointment letter. Makakatanggap ng message o tawag mula sa personal section kung kailan ang araw ng appointment day sa division office. Matapos ang appointment day, magkakaroon ng onboarding orientation sa mga bagong kawani ng gobyerno para sa mga office policies and benefits. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Halika na't mag-apply at maging bahagi ng DepEd family. Dahil dito sa SDO San Carlos City, we are always happy to serve!